Bong. Okay, so 10 minutes, Brother Windel. It's your turn to give your rebuttal as negative tonight. So, Brother Windel, meron kang 10 minutes. Maraming salamat, moderator. Una, bakit ginamit ko yung napakalinaw naman na pahayag mismo ng mga ngaral nila? Dahil sabi nila, silang mga Muslim ay nagkakaisa. Nagkakaisa sila sa kanilang pananampalataya. Kaya nga, ginagamit ko pinakamahalagang credo. Objection, Lahat moderator. ng Muslim around the globe, sinampulan Okay, Brother Javier, paki-mute muna, Brother Javier. Okay, go ahead, bro. Go ahead, bro. 9 minutes and 29 seconds. Go ahead. Okay, maraming salamat, no? Kaya sabi niya na nagkaisa sila sa pananampalataya. Kaya nga ginagamit ko, sabi niya, huwag mong gamitin yung nagsasalungatan. Alam pala niya na salungat na ang pahayag mismo sa kanyang mga ngaral. Honest lang ako sa iyo nagsabi kasi totoo naman nga may mga Muslim nagsamba kay Muhammad. One time pa nga may nagsabi sa akin na itagalog ko na lang, bigyan ka ng biyaya ni Muhammad. So una, kung ang argumento na sinapchap ko ito, hindi malinaw naman na sinabi nila na si Muhammad propeta, pero meron palang mga Muslim na nagsamba kay Muhammad. Nagkakaisa ba sila? Halimbawa, ito pa, isang aklat nila mga kapatid. Ang isang aklat ng mga Muslim, no? Meron pang ibang kinikilalang propeta maliban kay Muhammad. Mamaya, baka itanong niya, prepare natin yan. So, ibig sabihin, hindi sila nagkakaisa. No? At ang paksa natin malinaw na si Muhammad ay hinulaan sa Biblia. No? Si Muhammad hinulaan sa Biblia. Pero, para sa kanila, ang Biblia ay for adults. For adults, lahat ng for adults. Anong tawag mo sa salita ng Diyos yan? O hindi ka pa... Hindi salita ng Diyos. Biblia talaga. No? Kung hindi salita ng Diyos ang Biblia, ito pa. Pero hindi ako naniniwala sa Bible bilang salita ng Diyos. So, bakit namumulot sila sa Biblia, mga kapatid, na ang Biblia ay tumutukoy kay Muhammad kung ang Biblia ay malaswa? Ginamit pa niya ang Deuteronomio Kapitulo 18:18 na I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto thee, and I will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. Ang sabi niya ay tumutukoy umano ito kay Muhammad, mga kapatid. Sa Deuteronomio 18:15, ito ang ating mabasa. The Lord thy God will raise up unto thee the prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me, unto him ye shall hearken. So napakalinaw dito, mga kapatid, na ang ginagamit sa Hebro na Achihem ay countrymen. I-brother ang ginagamit sa Hebro, yung brethren. Achihem means countrymen. O ibig po ba sabihin, mga kapatid, na si Muhammad ay Israelita? No. Kaya sino ngayon ang nagka-windang-windang na? Kung tingnan natin ang Deuteronomio 34:12, since then no prophet has risen in Israel like Moses, whom the Lord knew face to face. Sabi niya, si Muhammad yan, na nakita niya face to face. Yung ginagamit niya na talata, kung babasahin, questionably pa, mga kapatid, ilang bisis paulit-ulit si Muhammad dahil yung prayer na ibinigay ay hindi kaya umano. Bakit hindi alam ni Muhammad kung siya'y propeta na kaya yon sa kaniyang mga kaanib na mga Muslim? Okay. 5 minutes.
5 minutes. Kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, mga kapatid, no? Ang propeta na ibabangon sa Diyos na gaya kay Moses, isang propeta na kagaya ng Israelita, brother, countrymen. Hindi po tumutukoy na propeta na hindi Israelita ang ating Panginoong Hesus. Sa Mateo 17:5, samantalang nagsalita pa siya, narito ang isang ningning na alaap ay lumilim sa kanila, at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya ko ang kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Napakalinaw po, mga kapatid, kung sino ang propeta yan. At tingnan natin Gawa Kapitulo 3, versikulo 20 hanggang 22. So, at ang Hebreo Kapitulo 1, Hebreo Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 2. No? Si Jesus ay higit na mahalaga kay Moises. Kaya kung tingnan natin sa 3, kaya nga, mga banal na kapatid, kayong mga kabahagi sa pagtawag na makalangit, magtuon kayo ng inyong pag-iisip kay Jesus na siyang apostol at pinakapunong saserdote sa ating ipinapahayag kung paanong si Moises ay matapat sa lahat ng sambayanan ng Diyos, ay gayon din naman si Jesus ay matapat na sugo sa Kanya. Kaya dito napakaliwanag na ang inagaw nilang talata, ito lang umano, mga kapatid, ito lang umano ang malinaw na talata sa buong Biblia na tinatawag na purno ng mga kasama niya o hindi salita ng Diyos. Ang Deuteronomio 18:18 na gaya ni Moises na propeta ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang propeta na sinasabi ng Panginoong na ititindig sa gitna ng kaniyang mga kapatid gaya ni Moises. Kung tingnan natin ang Biblia sa Lucas Kapitulo 7, versikulo 17, mga kapatid, ating mabasa diyan, no? Na tumutukoy talaga ng ating Panginoong Jesucristo kung tingnan natin ang mabasa. At kung sasabihin nila, si Moises talaga, si Muhammad talaga, hindi marunong sumulat. Ano yung hadith nila? Abu Daud hadith sa 51:17. Ano po bang nakasulat? The prophet wrote a letter to Heraclitus. Meron bang nagsulat, mga kapatid, na hindi marunong magbasa? Last 2 minutes. Last 2 minutes. Nandun din sa kanilang hadith 114, narrated by Abdullah Ibn Abbas, bring me a paper and I will write for you a statement. So, kung iginiit nila na si Muhammad hindi marunong magbasa, meron bang propeta na magsulat, propeta o mano, magsulat, pero hindi marunong magbasa? Si Muhammad lang yata yan. Kaya, napakalinaw ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, Juan Kapitulo 5, versikulo 45, na siya ang tinutukoy sa sulat ni Moises na dapat paniwalaan. Ngunit ang mga talatang ito ay inaagaw ng mga balik Islam. Ngunit, argumentum contra factum non valid, an argument which is contrary to the fact cannot be accepted dahil para sa kanila, hindi talaga matanggap ang Biblia. Bakit? Dahil hindi salita ng Diyos. Sinabi pa nila, ninalait pa nila na ito'y porno. Pero si Muhammad ay hinulaan sa pinaniniwalaan nilang porno, pinaniniwalaan nilang hindi salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya ang mga talata na ating tinalakay, lalo na dito sa kanilang aklat na si Muhammad sa
Luma at Bagong Tipan sa pahina 9. Nakasulat po dito, malaki nakasulat ng kinukot nila ang Deuteronomio 18:18. Mga hula sa Biblia hinggil kay Jesus. Dapat binago nila. Ito'y patungkol sa kanilang propeta. Sana mga hula sa Biblia hinggil kay Muhammad. Kaya, Okay, time. maraming salamat. Okay, maraming salamat kapatid na Windel Talibong. Shout out muna natin ang nasa Purok Kamatuuran, sila Brother Cirilo Castro, Sister Chenny May Pulido Yana, PJ Quesio, Brother June Magparo ng Protector of Catholic Doctrine, G. Imbodo, Apir Rasilia Pagunsan, Laika Xiao Chan, Sister VJ Oropesa, Romy Agopitak, Arnold Ramoso, at saka si Brother J. Far. Maraming salamat sa mga nagsubaybay nasa Purok Kamatuuran ngayon. Okay, so Brother kapatid na Ali Javier, ready to cross, brother? Yes, ready na, Brother Roland. 10 minutes cross-examination. Go ahead, kapatid na Ali Javier. Thank you. Brother Wendell, nandiyan ka pa ba? Yes, nandito pa ako. Kasama mo. Okay, thank you. Unang tanong ulit, brother. Nagpatira pa ba si Moses sa kanyang dasal? Biblical, yes or no? Una, hindi po natin paksa kung si Moses ay nagpatira pa ba sa kanyang dasal o hindi. Ang paksa Objection, natin, wag brother muna. moderator, please. Moderator. Objection? Objection din. Objection? Sandali, Brother First Windel. Go ahead, brother. Ako muna, brother. Kasi Yes, go ahead. hahanapin ko lang, brother, yung yes or no dahil pagkakaparehas ni Muhammad at ni Moses yung hinahanap natin. Thank you. Okay. Okay, so yun ang punto mo. Bakit mo na itanong yan? Yes, brother. Okay. Brother Windel? Okay, counter objection. Ito Yes. po ang counter objection. Hindi po natin paksa kung si Moses ba ay nagpatira pa. Ang paksa po natin si Muhammad ay nasa Biblia. Okay. Noted, no? Based sa ating rules ngayon, ang katanungan ay dapat nasa ating paksa lang. Brother Ali Javier, paki-reconstruct na lang, bro, napapasok ang iyong tanong. Ipasok mo na lang sa paksa natin kung yan ang nais mong itanong. I-reconstruct mo na lang yung tanong, bro. Mag-premise ako nang sa ganun ay maintindihan ni Brother Talibong. Dahil ang Okay, mga continue, Muslim, okay, thank you. Ang mga Muslim kasi ay nagpapatira pa na itinuro ni Propeta Muhammad. Kaya ko tinanong na si Moses ba'y nagpatira pa sa kanyang dasal at yes or no dahil pagkakaparihas nila ayon sa 18:18 ng Deuteronomio. Yes or no, magpaliwanag ka naman, brother. Thank you. Okay, maraming salamat, no? Kaya nga nag-object ako dahil hindi yan. Pero sagutin natin, yes or no. Una, si Moses, wala tayong mabasa letra por letra na siya ay tumuwad tulad sa ginawa ni Muhammad. Yes Yan or po no ang muna, sagot. brother. Yes or no muna, No. please. No, dahil wala tayong mabasa na si Moses ay tumuwad. Okay, next Next question. Premise pa rin ng tanong, wala lang alam siguro si Brother Wendell o talagang sinungaling kasi sa Exodus Objection, moderator. 4. Okay. Objection? Di Objection? ba nag-premise Go ako? ahead. Nagpe-premise ako. Sandali, bro. Sandali, bro. Bro Ali Javier, sandali. May objection. Tagat-labi lang muna, brother, kasi ano naman to, talakayan naman, brother. Sandali, bro. Nasa Sandali, topic bro. naman tayo, di ba? Sandali, bro. Sandali, bro. Pag sinabi Okay, natin go ahead moderator's time or objection, pakinggan natin yung objection ng ano mo kasi Thank you, para brother. malinaw Go. ba? Brother Wendell? Ang batas natin, moderator, during cross-examination must be categorical question. Cross-examination must be categorical question. Yung sabi niya, premise lang, hindi alam ni Brad Wendell dahil siya ay siguro'y sinungaling.
Personal attack na yan, moderator. Okay, noted. Narinig ko Counter yan. objection, counter, please. Sandali, bro. Counter. Bro Ali, sandali ha. Yung premise natin, wag na lang natin haluan ng yung Brother, mga... mag-counter muna ako bago ka magbigay ng hatol. Hindi ka rin marunong. Sandali, bro. Sandali, bro. Pa-counter Sandali, objection bro. mo muna ako bago ka magbigay ng ganyang hatol. Yun ang point Bro, dito. bro. Dapat si Brother Rasha na lang Bro, Ali, sandali, Pakinggan mo bro muna Ali. ako, brother, kasi matuwid naman yung akin eh. Alam niyo Bro ba, Ali, nagpapaalam bro Ali. pa ako, sabi ko, mag-premise muna ako. Sabi mo nga, Yes, elaborate yes. ang aking tanong eh. Ay nako, Bro Ali, patay tayo dito. Sandali lang, bro Ali. Meron tayong rules dito. Sabi Rule ko nga, number 2. bago ka magbigay ng ganyang hukom, Sige, pakinggan kita, bro. Sige, bro. Ano yung counter objection mo? Bro, okay? Brother Ali? alam mo, Hello. Brother Roland, Yes, nag-premise sige, muna pakinggan kita. ako. Nag-premise muna ako dahil ipinaalam ko naman na elaboration yun. Dahil sinabi niya na hindi daw matagpuan na tumuwad. Ang tanong ko, nagpatira pa ba? Dahil ang mabasa sa Exodus 34:8, nagpatira pa si Moses. Kaya nga sinungaling, otherwise, hindi alam ang Biblia itong si Brother Talibong. Alam niyo ba? Okay, moderator's time. Ako na naman. Okay, pwede na ako, Brother Ali? Bro Ali? Okay, so Bro Ali, yung objection naman talaga ni Brother Windel, hindi naman talaga doon sa premise mo kung walang ad hominem. Iwasan lang natin ang salitang sinungaling kasi sabi ko nga sa iyo, religious debate ito, no? Gamitin mo ang Brother Yes. Roland. Alam mo, pinapalala mo yung sitwasyon eh. Yung sinabi ko na si Brother Wendell, otherwise siya ay nagsisinungaling o walang alam dahil totoo na mayroong mabasa sa Biblia na nagpatira pa si Moses. Ang habol ko lang, yes or no. Diba? Yes, moderator's time. Okay, so yun nga, Brother Ali, kaya nga nag-object si Brother Windel dahil ayaw niya sa sinabi mong ad hominem kasi para sa atin, para sa amin yun, lahat. Brother, pagbibigay yun ng katotohanan na totoo naman talaga na iniiwasan ninyo yung tanong na very simple, yes or no. Kung si Brother Fernando, actually, doon sa Dibcon, hindi kami umaabot ng ganito eh. Alam nyo, pag ako na nagtatanong, pag Muslim na nagtatanong, nagkakawindang kayo eh. Yes, bro. Dahil lumilataw yung katotohanan. Walang ganon, bro. Walang ganon, bro. Proceed na lang tayo, bro. Iwasan na lang mga ad hominem. Nagpapaalam muna ako na premise. Ibig sabihin ng premise, di ba elaboration, brother? Yes, bro. Walang problema sa premise, bro. Wag lang ad hominem. Brother Windel? Alam mo, brother. Clarification, please. Okay, go ahead, bro, Windel. Una, di po ba sabi niya na sumusunod siya sa mga batas natin at mga kasunduan natin? Walang attack personal. Sinagot ko na kanina, moderator, na hindi ako sang-ayong narinig ko yan. Sang-ayon sa kanyang sagot dahil nagpatira pa, hindi tumuwad. Yun po ang aking sagot. Alam mo, nakakadalawang object na si Brother Windel eh. Bro, ako na naman pakinggan ninyo, bro. Yes, yung go ahead. aking pamantayan, Sige, bro. Hindi ako lumalagpas sa katotohanan, bro. Ang akin, nagpapaalam pa ako na premise. At sinabi ko lang yung totoo dahil ang hanap ko, yes or no lamang. Bakit niya sasabihin na hindi tumuwad? Dapat sabihin niya, hindi tumira pa. Hindi na ako maghahanap sa yes or no dahil Exodo 34:8, nagpatira pa si Moses. Kaya sabi ko, either siya ay nagsisinungaling o siya ay walang alam. Ad hominem ba yun? Okay, proceed na tayo, bro. Bro, proceed na tayo, bro. 8 minutes and 18 seconds, no? So proceed na tayo sa ating katanungan. Ipaano na lang natin sa mga audience natin 'yan. Okay, tanong. Sila na lang mag-absorb diyan.
Okay, go ahead, go ahead. Ulitin ko, Brother Wendell. Si Propeta Muhammad ay nagpapatira pa sa kanyang turo sa dasal na natutunan ng Muslim. Si Moses ba biblical nagpatira pa, yes or no? Exodus 34:8, yes or no? Ito ang sagot. Yes, mabasa natin ang patira pa pero hindi tumuwad gaya ng mga Muslim, no? Na tumuwad-tuwad. At lalo pa, kung tingnan natin ang mabasa sa Deuteronomio, countrymen ang ginagamit diyan sa original Hebrew sa English translation. Kaya kung countrymen, ibig sabihin Israelite. At dahil Israelite, si Muhammad ay Arabo, hindi siya ang tinutukoy nito. Kaya malayong malayo kung sa Exodo 34:8 si Moises nagpatira pa na isang Israelita, si Muhammad na isang Arabo ay tumuwad. Okay, next question. Next question, premise, Brother Roland. Kung nagpatira pa pala si Moses, nagpatira pa rin si Propeta Muhammad, tama ba o mali na magkaparehas sila? Tama o mali? Sagot, maling-mali dahil hindi talaga sila magkaparehas. Ang Deuteronomio Kapitulo 18, versikulo 18, ang sinasabi diyang brethren sa original Hebrew, malinaw po ang gamit Achehem at ang Achehem ibig sabihin countrymen, therefore Israelite. Si Moses ay Israel, sa Israelita, si Muhammad ay hindi Israelita. Kaya kung sabi mo kanina, hindi pwede si Ellen Goldwhite, hindi pwede si Felix Manalo, lalo nang hindi pwede si Muhammad. Next question. Next question. Thank you, Brother Roland. Thank you, Brother Wendell. Next question. Si Propeta Muhammad, nagturo siya na maghugas kamay, paa, mukha bago magdasal. Itinuro rin naman ni Moses biblical, Exodo 40, 31, 32, na maghugas bago magdasal. Parehas ba sila? Yes or no? Ito ang sagot. Parehas sila dahil yun ang palatanda, ang kinopya ni Muhammad, ang itinuturo ni Moises. Pero kung tingnan natin ang Deuteronomio 18:18, ang sinasabi diyang, there among their brethren, countrymen po, na sa original Hebrew, Achehem, mean countrymen, at si Muhammad ay hindi kabilang sa naturang bansa. Next question. Premise, thank you, Brother Roland. Yes pala. Bakit ngayon ako'y mali sa aking stand? Yes pala, magkaparehas pala. Paano mo natin ang argumento mo nagkakasalpukan, Brother Wendell? Ito ang sagot. Ang argumento ko hindi nagkakasalpukan, ang pag-unawa mo lang, kapatid. Dahil, una, kung nagpatira pa si Moises ayon sa Exodo 34:8, iba naman si Muhammad, tumuwad-tuwad. Di po ba? Kung si Moises ay isang Israelita, iba naman si Muhammad, siya ay Arabo. Kaya hindi talaga magkapareha. Next question. Okay, thank you, Brother Roland. Brother Wendell, ikaw nga po ang magpatira pa nang hindi ka tumutuwad. Titignan ko na lang, brother, tignan ko lang. Sunod na sagot, ito. Yung sabi niya na tingnan lang niya kung magpatira pa, hindi ba tumuwad-tuwad o na, iba ang pagpatira pa, iba talaga ang tuwad-tuwad na ginawa ng mga Muslim. Kaya, kung sabi niya, tingnan ko lang, utos na yan. Hindi na yan tanong. So magtanong ka, sunod na tanong. Okay, thank you, brother. Sa 29:12 ng Isaiah, naibigay ba yung revelasyon doon sa hindi marunong bumasa at sumulat? Tama ba ang nasusulat na ito? Tama o mali? Tama ang nasusulat, mali ang pag-unawa ng mga Muslim. Dahil batay sa inyong hadith na dala niyo, nasa hadith ninyo, si Muhammad ay humingi ng papel upang magsulat.
At ikalawa, kung tingnan natin ang ginagamit mong talata, ibinigay ang aklat, tao ang nagbigay. Ang tumanggap ay marunong magbasa. Ang marunong magbasa, ibinigay niya sa hindi marunong magbasa. Kaya napakalayo na ito'y tumutukoy kay Muhammad dahil ang claim ninyo, anghel ang nagbigay, hindi tao. Kaya malayo. Inaagaw lang ng mga balik Islam ang talatang ito. Next question. Thank you, Brother Roland. Premise, naririnig natin sa panahon natin ngayon na mayroong isang propeta, si Muhammad, hindi marunong bumasa at sumulat na natanggap niya yung revelasyong Quran. Tama o mali? Sunod na sagot, mali talaga. Dahil hindi yan patungkol kay Muhammad. Ang claim ninyo, si Muhammad hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat. Pero kung tingnan niyo sa hadith, malinaw po, hadith 51:17 ang nakasulat. The prophet, peace be upon him, wrote a letter to Heraclitus. Meron bang hindi marunong magbasa pagkatapos sumulat ng sulat? Kaya napakalayo. Next question. Next question, premise, Brother Roland. Si Jesus na sinasagot niya na siyang katuparan ng 16:16 ng 18:18 ng Deuteronomio ay si Jesus daw, sabi ni Brother Wendell. Pero ang sabi ko, si Moses at si Muhammad, dahil si Moses may nanay at tatay. Si Muhammad may nanay at tatay. Si Jesus mayroon lamang nanay. Tama o mali, Brother Wendell? Mali ang pag-unawa ng mga Muslim. Tama ang turo ng simbahan at namin. Dahil ang pagkaprofeta ay hindi batayan ang nanay at tatay. Ang pagkapropeta, ang batayan ay sugo. At ang tinutukoy 18:18, countrymen. At si Muhammad ay hindi kabilang sa Israelita. Kaya mali. Kapatid na Ali, dalawang katanungan na lang. 2 questions. Go Thank you, ahead. Brother Roland. Tanong, Brother Wendell. Natanggap ni Moses ang Torah. Natanggap din naman ni Muhammad ang Quran. Tama o mali? Ito ang sagot. Tama na natanggap ni Moses ang Torah. Mali ang kasulatan na Quran. Dahil nang ibinigay ito kay Muhammad, walang sino mang isang saksi na nakakita na anghel talaga ang nagbigay nito kay Muhammad. Ang binatayan niyo na talata, napakalinaw. Ang talatang iyon sa Isaiah, ang nagbigay tao. Ang tao na nagbigay, ibinigay sa marunong magbasa. Ang marunong magbasa, ibinigay sa hindi marunong magbasa. Kung ating tingnan sa 10, ito po'y patungkol sa bulaang propeta. Okay, last question. Maraming salamat, Brother Roland. Last question. Payagan nyo lang ako na magdasal kami muna, inshallah. Yes or no? Kasi oras na namin. Bro Wendell? Bago Okay, ako walang problema. Walang Okay. problema. Go ahead. So magdasal ka muna, Brother Okay, maraming Ali. salamat po. Okay, ipapatuloy ko na lang mamaya siguro yung last part naman na yon, di ba? Habang nagbabasa kayo ng comments at propaganda sa inyong programa, Brother Wendell. Yes Hintayin nyo po. lang kami kasi mabilis lang po kami dito. Okay? Okay. Walang problema. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Okay, Balik ako, maraming ma. salamat. So, sabi ni Sandy Jason Gabriel Flores lang, magbalik Katoliko ka na, Bro Ali Javier. Okay, June Tigoy. Okay, so dinilan ako ni basahon ha. Sigbin ang dulo. Okay, Cirilio Castro. So magandang gabi. Golds Biteta Pido, magandang gabi kapatid. Bro Rasha, paki shout out ang ating mga kasama diyan sa DevCon. At napakaganda yung ating debate, napakainit. At lalong-lalo na din dito sa ating comment box at parang sumabog na itong ating comment. However, mas mainam na hindi ko nabasahin dahil merong mga salita na hindi masyadong magandang sabihin sa live.
At isa-shoutout ko na lang yung ating mga live viewers dyan. Si Angela Saliling, si Tatay Ben ng Patripasyanism na laging nagko-comment, si Faith Defender, si si Jack Manalo. Ayan. At si Richard Sabtula, si Rick Velda, tsaka si sino pa to? Okay, tingnan ko lang. The Better 40. Ayan. At tuloy-tuloy tayo mga kapatid. At kahit meron tayong napakagandang palitan at merong konting sikuhan, kumbaga. Ayan. Tuloy-tuloy pa din tayo. At yun, nabalik ko kay Bro Roland. Okay, maraming salamat kapatid na Rasya. Brother Bro Christian, Bro Jando. Andyan pa ba sila? Yes, bro. Andito, bro. Ayun, di mo dyan daw. Okay. Andito, shout out ko rin si si Brother Cirilo Castro. Yan ay dating Seventh-day Adventist, bro, na lagi kong kadebate sa likod ng LaSalle University. Ngayon ay nasa CFD na. Shout out ko rin dyan. Shout out ko rin yung mga nanonood ngayon sa Puro Kamatuuran tsaka sa Debaters Convention. Kung sino man sa inyo ang gustong makipagtalakayan with punto por punto, please chat me. Mag-message kayo sa akin para mahanapan natin ng topic at saka schedule. Brother Roland, back to you. Okay, maraming salamat kapatid na Jando, Bro Christian. Yes, bro. In behalf sa punto por punto, si Bro Jando na ang magsasalita. Thank you. Okay, baka meron kang ipahabol. Bro Wendell, yung programa mo diyan, paki-shoutout din. Sa lahat ng mga nagsubaybay ngayon sa pananampalataya at katwiran at sa ating channel. Maraming salamat po. At sa lahat, wala po ito personalan, sagutan lang tungkol sa doktrina. Okay, so maraming salamat kapatid Wendell. So maraming nagre-react sa ating live comment, no? Nga di natin pwedeng basahin. No? So yun lang ang mayroon silang mga komento. So sabi ni Jun Tigoy, wag lang lagyan ng apelyido ni Taning. Okay. So pwede mag-premise pero wag lang haluan. Okay, so maraming nakasubaybay, no, sa lahat ng sinasabi ng mga debaters natin. So God bless sa lahat ng CFD. Okay? Sabi ni Ira Cuevas, no, ng Compostela Valley. Magandang gabi rin Ma'am Susan Pateño Quebe at saka kay Ami Ifipanyo ng Barangay Anunang, Island Garden City of Samal na laging nakasubaybay dito sa punto por punto. No, lalo na sa talakayang ito. Okay, so ilang minutes pa si Bro Ali. So baka kanina parang mga 5 minutes yun nawala si Brother Ali. So magbasa na lang tayo ng mga komento na pipiliin lang natin yung mga sinasabi nila, no? Okay, so nasaan na yun? Parang hindi na gumana yung monitor ko. Shout out diri sa Cebu, Mekael. Magandang gabi Bro Roland. Maraming salamat po. Gustil Bitita Pido. Okay, balikan na Ali Javier, Nico Suplito. Lahat ng tanong ni Bro Ali, sinagot ni Bro Wendell punto por punto. Pero kapag si Bro Wendell ang nagtanong, taliwas ang sagot ni Brother Ali. Katahara Armando. Congrats, Brother Wendell. Okay. Watching from Osamis, Bro Pards. Voni Bonox Punsalan. Okay. Watching from Hong Kong, Hiraya Manawari. Okay. Maraming salamat. So sa lahat na taga Hong Kong dyan, sila Ma'am Susan Pateño Quebe, sila Ma'am Christina Oclida at si Sister Hani Ladringan. Sino pa ba? Brother... yung kasama ni si Brother Iman, no? Kasama ni Brother Yesomar dyan sa South Korea. Hoy, Brother Yesomar. Tawag dito. Yes, bro.
BTS ng South Korea, baka meron kang greetings dyan. Good luck na lang sa pag-moderate, bro. Okay lang yan, bro. No? Okay lang yan. Walang problema. Baka meron kang batiin, bro. Batiin mo na, bro. Shout out na lang sa mga manonood, taga punto por punto. Sa ating lahat, God bless po. Okay, so Arturo Loquias Apuya Jr. Congrats, Brother Windel. Roldan Buyan. Okay, God bless po. Proud Catholic watching from Taiwan. Okay, so si Brother Gus Bitita Pido. So, sino pa to? May nag-PM sa akin. Glenn Social Luzon, pa-shout out po. Maraming salamat kapatid, no? Sa lahat na nag-PM sa akin. So, shout out pala kang Brother Glenn. Okay, so Glenn Susya Luzon, kung saan ka man ngayon, mag-ingat ka kapatid at wag kalimutan dasal at magdala ng alcohol, no? At laging magsuot ng face mask dahil sa panahon ngayon, marami ng Omicron.